Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay muling dudulog sa salita ng Diyos at ito po ay ating nakagawian na. At ito ay bilang panimula rin sa ating pagsamba sa araw na ito. Tutunghayan natin ang isa sa mga kalinisang budhi na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Bago natin tunghayan ang kapahayagan sa aklat ni Mateo, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay makadudulog kami sa inyong banal na salita. Sa araw po ng panambahan, O Panginoon, ihanda mo ang aming puso at isipan, naway tanggapin mo ang aming pagsamba. At bilang paghahanda sa aming pagsamba sa araw na ito, dudulog na kami sa inyong salita. Pagpalain mo kami higit sa lahat ng kaalaman at karunungan upang ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisapamuhay. Tanggapin mo ang papuri at awitan ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw po ng panambahan, tayo ay muling dudulog sa banal na salita ng Diyos at tutunghayan po natin ang isa sa mga aral sa sermon ng ating Panginoon sa bundok, Sermon on the Mount. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Kabanata 5. Titignan natin yung The Beatitudes at pagtutuunan natin ng pansin ang Kabanata 5 at isang talata lamang dito sa Kabanata 5 sa aklat ni Mateo, talata 7, at ito ay patungkol sa kahabagan o patungkol sa mercy. Kaibigan, bagaman ang mga kausap o tagapakinig ng ating Panginoon ay mga alagad at kanyang mga disipulo, ang pinagtuunan niya ng pansin sa kanyang paalala ay angkop para sa ating lahat. Ang mga kapahayagan ay angkop para sa ating lahat sapagkat ang mga pangangaral dito, sino man ang makapakinig, maaari na itong isapamuhay. Ganito ang ating mababasa dito sa Kabanata 5 sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 5, verse 7. Sabi dito, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Ang ganda, no? May declaration and then meron kaagad na result kung ipapamalas natin ang ganitong kalinisang budhi. Sa wikang Ingles nga, blessed are the merciful, for they shall receive or obtain mercy. Alam mo kaibigan, ang mga taong tunay na may pagkakilala kay Jesus sa kanilang buhay, ni-recognize nila, kinilala nila si Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga mananampalatayang ito ay maituturing na masaya, may kagalakan at pinagpapala sa maraming larangan, lalong-lalo na sa mga larangang spiritual. Pakahulugan ng talatang ito, Matthew chapter 5 verse 7, ay ang pagkakaloob ng awa sa kapwa. Sa kadahilanang ang awa ay ipinagkaloob at ipinaramdam sa kanila o sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam mo kaibigan, ang mga mahabagin, yung those who are merciful, ay inilalarawan na maligaya dahil na rin sa kanilang pagmamalasakit
sa kanilang kapwa na maaring dumadaan sa matinding hamon ng kanilang buhay. Alam mo, yung kanilang habag ay kanilang ipinamamala sa pamamagitan ng pagkakaloob ng tulong. Ganito yun no? Yung words with action, yaan ay talagang napakahalaga at sa abot ng kanilang makakaya. Tayo ay hinihikayat na maging isang kasangkapan, an instrument sa ano pa mang kapamaraanan, maging sa pagpunan ng pangangailangan ng ating kapwa, yan man ay pisikal o yan man ay sa larangang spiritual. Alam mo, kung tutunghayan natin ang pahayag sa aklat ng mga gawa, sabi nga ni Lucas doon sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 20 verse 35, na ito'y napag-aralan na natin ng mga nakarang araw, sa lahat ng pagkakataon, sabi ni Lucas, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit, sabi nga rito sa talata 35, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. At ganito rin, consistent din yung sinabi ni Santiago. Pag binasa mo yung Kabanata 2, James chapter 2, verse 13, na kung tayo ay hindi magpapakita ng awa, ito naman yung contrast, kung hindi tayo magpapakita ng awa sa kapwa natin na may pangangailangan, maaaring ito ay patunay na hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos upang iparamdam natin, ipamalas natin ang awa sa ating kapwa, higit sa lahat sa mga may pinagdaraanan. Kaibigan, lahat ng itinuturo sa atin ng Diyos, ito ay dapat nating ipakita sa ating kapwa. Alam mo, ang pagiging mahabagin ay isang kalinisang puri, virtue, na isa sa mga kaloob ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, kung kilala natin si Jesus sa ating buhay. Ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan ay dahil sa awa na ipinaranas sa atin ng Diyos. Alam mo, pakahulugan rin ng pagiging mahabagin na merciful ay ang pag-aalay rin ng pagpapatawad sa ating kapwa. Alam mo kasi sa mga Hudyo, may dalawang kahulugan yung salitang awa o yung mercy. Una ay ang pagpapatawad o pagpapaumanhin sa mga sakit ng kalooban o pinsala na gawa ng kanilang kapwa. At ito ay angkop sa atin. At ang ikalawa ay ang pag-aalay ng tulong, yung maituturing nating alms giving. Alam mo kaibigan, ang dalawang kahulugang ito ay angkop sa atin. At ang mga gawaing ito ay dapat nating ipahayag sa ating kapwa. Ang pagiging mahabagin o pag-aalay ng awa ay usapin ng saloobin ng ating puso. Kung tunay nga, nakilala natin si Kristo sa ating buhay, ganito dapat ang ating ipakita sa ating kapwa. Kaibigan, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay sumasalamin sa awa ng Diyos na ating tinanggap sa kadahilanan ring batid natin ang kagalakan mula sa ating Diyos. Magpakita rin tayo ng awa sa kapwa upang sila ay maging masaya. Ang pagpapakita ng awa sa kapwa ay utos ni Kristo at ito ay pagpapakita rin, alam mo kaibigan, ng pagpapahalaga sa damdamin ng ating kapwa. Kaibigan, tandaan natin ang pagkakaloob ng awa ay dahil tayo ay nakatanggap nito sa ating Panginoon. Isang napakagandang reference verse dito sa Matthew chapter 5 na ating tinutunghayan. Wika nga ni Pablo, kayo ay hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad rin kayo. Wika nga, mapalad ang mga mahabagin. Kaibigan, sa araw ng panambahan, isa puso at isa pamuhay ang ating natutuhan na kay Jesus. Tunay nga kaibigan na bilang paghahanda sa ating pagsamba,
Isang napakagandang kalinisang puri ang ating natunghayan at ito ay ang patungkol sa awa na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na dapat nating ipakita sa ating kapwa. Higit sa lahat, tayo ay makaramdam ng habag sa ating kapwa na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Sa araw po ng panambahan, isa pa po sa aming mga kahilingan bukod sa karunungan at pagsasapamuhay ng aming matututuhan, naway gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang malinaw nilang maipahayag ang patungkol sa kaligtasan. Tanggapin mo ang papuri at awitan ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. O kay